Kahapon po, ilang transport group sa iba't ibang bahagi ng bansa ang tuloy sa pagtigil pasada simula bukas, bisperas ng panibagong round ng mega oil price hike kung kailan posibleng sumipa sa 120 pesos ang kada litro ng diesel. Ang hiling naman ng mga naka-modern jeepney bukod sa ayuda, moratorium o tigil bayad muna para sa kanilang biniling unit. Mula sa Quezon City, nakatutok live, Darlene Kai. Darlene. Pia Ivan, talagang krisis para sa mga tsuper ang taas ng presyo ng langis ngayon na inaasahang lalo pang magmamahal sa Martes. Kaya bukas, magtitigil pasada ang libo-libong jeepney driver sa buong bansa. Dagdag sila sa mga nauna nang tumigil nitong mga nakaraang araw. Hindi pa magme-menor ang pagsirit ng presyo ng petrolyo. Sa Martes, ayon sa industry sources, 16 hanggang 18 piso ang inaasahang dagdag sa kada litro ng diesel at 9 hanggang 11 piso naman sa kada litro ng gasolina. Kaya posible raw lumagpas sa 120 pesos o higit pa ang kada litro ng diesel sa ilang gasolinahan. Sa ngayon talaga ma'am, talagang wala nang kinikita. Tsatsaga na lang po kami, wala nang ibang hanap buhay. Swerte na si JR kung kumita ng 300 piso sa isang araw. Ang tricycle driver na si John Michael, halos 24 oras kung pumasada para umabot sa 500 piso ang iuuwi niya sa pamilya. Para po kumita eh. Pagka hindi ka sasagad, wala pong kikitain. Sabi nga ng jeepney driver na si Ray, mabuti sana kung may tumutulong sa kanila. Sa ngayon ang hirap, masahol pa sa pandemic ngayon. Kaya nagkasa ng transport holiday bukas ang ACTO, Alliance of Concerned Transport Organization at iba pa nilang kasama. Nasa 20,000 modern at traditional jeep daw sa buong bansa ang hindi papasada bukas. Ibanggaman namin ang aming mga ulo sa pader. Talagang hirap na hirap po kami at talagang lugi po ang mga drivers natin kapag po sila ay bumiyahe na napakamahal po ng ating mga kurudo. At ito po ay talagang dagok po sa hanay ng transport sector. Nananawagan sila ng ayuda mula sa pamahalaan at pangunawa raw kung hindi makabayad agad sa pagbili ng mga unit ng modern jeep. Ang pinakahihingi namin dito sa lahat, yung mga nakapag-modernize na po ma'am, yung moratorium doon sa mga bangko na sana tulungan kami ng gobyerno na wag muna kami makapagbayad dahil nga krisis ngayon kahit 3 buwan o 6 na buwan. Inaasahang magtitigil pasada rin ng manibela sa mga susunod na araw pero ngayon pa lang mahigit 3,000 miyembro nila ang hindi na pumapasada sa Metro Manila. Kahapon nga, ang sabi sa atin talagang gusto na muna nilang maghanap ng ibang pagkakabuhayan kung talagang hindi masususpend itong excise tax, itong value added tax at itong fare increase na katiting na nga, binawi pa. Tigil pasada rin bukas ang nasa halos 2,000 miyembro ng Western Visayas Alliance of Transport Cooperatives and Corporations Incorporated. Suspendido ang face-to-face classes sa lahat ng antas sa Iloilo City bukas. Ayon sa LTFRB Region 10, naiintindihan nila ang sentimiento ng mga transport group dahil sa krisis sa petrolyo. Pero hindi raw dapat mabalda ang sektor ng transportasyon kaya nakikipag-ugnayan na sila sa mga LGU at mga pribadong kumpanya na maaaring tumulong para may masakyan ang mga pasahero. Sisimula na ngayong linggo ng DSWD ang pamimigay ng ayuda sa mga jeepney at TNVS driver at mga motor taxi at delivery riders. Across the board, tig pa 5,000 pesos. May round 2, round 3, depending yan sa mga mangyayari na event sa mga darating na araw. Magsisimula tayo magbigay ng cash relief assistance sa TNVS driver sa Tuesday, March 24. Sa public utility jeeps sa Wednesday, March 25. Sa lahat ng delivery services sa Thursday at Friday, March 26 and 27. And then para sa motorcycle taxi, Saturday, March 28. Ivan, patuloy nating hinihingi yung panig ng DOTR at LTFRB patungkol dito sa moratorium na hinihingi ng ilang transport groups. At para po sa mga commuter, agahan nyo po yung alis bukas at asahan ang mas kakaunting masasakyan. Yan ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa iyo, Ivan. Maraming salamat sa iyo, Darlene Kai. Magkakaroon po ng toll discount ang mga PUV at cargo trucks sa SLEX at sa Star Tollway. Sa SLEX, mula po 160 pesos, magiging 147 pesos ang toll para sa Class 1. At para sa Class 2 naman, mula 321 pesos, magiging 295 pesos po ito. Habang mula 481 pesos, magiging 442 pesos para sa Class 3.
Sa Star Tollway, magiging 104 pesos ang toll sa Class 1 at 208 pesos naman para sa Class 2 at 311 pesos para sa Class 3. Para mapabilang sa programa, dapat ay good standing at walang unsettled traffic violation ang mga driver sa alinman sa mga SMC Expressway. At ayon sa SMC Infrastructure, tatagal ng 2 buwan ang toll rebate. Sa ibang balita, pinag-aaralan ng gobyerno na ipagbawal sa bansa ang online game na Roblox. Nagagamit nila kasi ito sa sexual predation at maging sa pag-brainwash sa mga kabataan para gumawa ng karahasan. Nakatutok si Jonathan Andal. Sa operasyon noong nakaraang linggo, nailigtas sa Laguna ang mga estudyanteng na bistong nagplano umanong gumawa ng pag-atake at karahasan sa kanilang paaralan. Na-rescue sila bago pa naisagawa ang marahas na plano na binalak ikasan nitong Pebrero. Na-recruit sila sa pamamagitan ng online game na karaniwang nilalaro ng mga bata. They recruited the children on Roblox, tapos dinala sa messaging platform. Doon binagsak yung mga videos, indoctrinating them, tsaka convincing them to commit terroristic acts. Sabi noon ng pulisya, na-expose ang mga bata sa nihilistic violence online at ipinanood sila ng mga video ng mass attacker at hinikayat na bumili ng armas. Sabi ng gobyerno, dapat na silang manghimasok dito. Dahil dito, pinag-aaralan ng CICC o Cybercrime Investigation and Coordinating Center na iban o ipagbawal sa bansa ang Roblox. Lalo't sabi ng CICC, nagagamit din ito sa sexual predation, grooming at exploitation ng mga minor de edad. Binigyan ng CICC ang Roblox ng 2 linggo para makipag-ugnayan sa kanila. Parating na lang kami nagbablock pero kung hindi naman nakikinig sa atin. And I think even other states in the US, hindi rin sila kinakausap ng Roadblock. So they pursued legal actions against that platform. And we're getting yung mga feedback sa mga magulang. They're really pushing forward for the strict regulation of that particular gaming platform. If not, total blocking talaga ng platform. Ang cybercrime watchdog na Digital Pinoy, suportado ang ban na hindi naman daw may tuturing na censorship. Ito malinaw na accountability ito kasi merong corrective actions na ibinibigay at binibigyan po sila ng due process. Kaya malinaw po na hindi po ito censorship. Nanawagan naman ng CICC sa mga magulang maging alerto sa mga red flag na mapapansin sa anak na nahuhumaling sa mobile games gaya ng pagbabago ng ugali at emosyon. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng Roblox tungkol dito. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Bineberipika ng Department of Education ang umano'y paggamit ng mga paaralan sa Pilipinas para magpakalat umano ng propaganda ng China. Ayon sa DepEd, mariin itong tinututulan ang anumang tangkang paggamit sa mga pampublikong paaralan para sa foreign political influence o propaganda. Palalakasin daw ng DepEd ang proseso nito sa pag-aproba sa mga programa para matiyak na naayon ito sa mga itinakdang patakaran. Git ng DepEd, zones of peace ang mga pampublikong paaralan. Ibig sabihin, wala dapat kinikilingan ng mga paaralan na dapat sana ay nakatuon lang sa paghubog ng kritikal na pag-iisip, pagiging makabayan at paggalang sa kasaysayan at soberanya ng Pilipinas. Ayon sa isang maritime security expert, hiniling ng Philippine-Chinese Education Research Center sa DepEd na sumali ang mga public schools sa essay contest kaugnay ng World War II anniversary na tila kumikiling sa China. Sinisika pa rin namin makuha ang pahayag ng Chinese Embassy kaugnay nito, gayon din ang reaksyon ng Department of National Defense at ng Malacanang. Update sa Sigalot sa gitnang silangan, may bago na namang banta si US President Donald Trump. Pasasabugin daw nila ang mga power plant sa Iran kung hindi nito bubuksan ng maayos ang Strait of Hormuz sa loob ng 48 oras. Inatake naman ng Iran ang 2 bayan sa Israel na malapit sa mga nuclear site. Nakatutok si Mark Salazar. Umalingaw-ngaw ang mga sirena sa West Bank at Tel Aviv, Israel dahil sa missiles ng Iran. Maraming istruktura ang nawasak. Damay rin ang isang kindergarten. Ayon sa mga otoridad, walang pasok nung araw na tinamaan ng strike ang paaralan kaya walang naitalang nasugatan o nasawi. Inatake rin ng Iran ang mga bayan sa Israel na malapit sa isang nuclear site.
Kabilang dyan ang Dimona na malapit sa isang secretive nuclear reactor ng Israel. Walang napinsala sa Nuclear Research Center sa lugar, pero halos 4 na po ang sugatan. Nabalot ng makapal na usok at apoy ang gusali sa bayan ng Arad na tinamaan din ng missile attack ng Iran. Isa-isa ring sinagip ng pulisya at mga rescuer ang mga residente. Kinabukasan, tumambad ang lawak ng pinsala sa Arad kung saan 20 gusali ang nadamay. Sa huling tala ng mga otoridad, mahigit 80 ang sugatan. 10 rito'y malubha ang kondisyon. Sa pahayag ng Iran Revolutionary Guard, tinarget nila ang mga military installation at security center sa southern Israel. Ang Israel naglabas naman ng video ng kanilang pag-atake sa umano'y main site ng mga ballistic missile infrastructure sa western Iran. Marami raw silang nasirang ballistic missile array matapos ang pag-ataking ito. Binigyang diin ng Defense Minister ng Israel na mas palalakasin ang sanib puwersa ng Israel at Amerika ang pag-atake nila sa Iran ngayong linggo. Si US President Donald Trump tila kumambyo naman sa pahayag niyang matatapos na raw ang kanilang misyon sa Iran. Nagbabala ngayon si Trump na aatakihin ng Amerika ang iba't ibang power plant sa Iran. Kung hindi nito bubuksan ang Strait of Hormuz nang mapayapa at walang pagbabanta sa loob ng 48 oras. Wala pang tugon ng Iran sa ultimatum ni Trump pero anila nananatiling bukas ang Strait of Hormuz at handa silang makipagtulungan para sa ligtas na paglalayag doon at kaligtasan ng mga marino sa lugar. Sa gitna ng nagpapatuloy na gulo, tuloy-tuloy rin ang pagpapauwi sa mga Pilipinong naiipit doon. Ligtas na nakauwi sa Pilipinas kahapon ang 25 Pilipino matapos ilikas mula sa Israel. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Tuloy sa pag-arangkada sa tennis si world number 29 Alex Ayala na nakaabante sa round of 16 ng Miami Open. Sa kanyang pagsalang sa round of 32 ngayong umaga, oras po sa Pilipinas, tila hindi nasira ang momentum ni Ayala sa pagtutuos nila ni Magda Linette ng Poland. Pero naging dikit ang laban ng dalawa na umabot sa tiebreaker round. At sa huli, nanaig si Ayala sa loob ng 2 sets sa score na 6-3, 7-6. Sunod namang makakaharap ni Ayala sa round of 16 si Karolina Mukova ng Czech Republic. Nauwi sa disgrasya ang bayanihan ng mga residente sa Misdalip sa Zamboanga del Sur. Hindi bababa sa 4 ang sugatan na bumigay ang bahay na pinagtutulungan nilang ilipat. Nakatutok si Efren Mamak ng GMA Regional TV. Ang tinitinggalang katangian ng mga Pilipino na pagbabayanihan, nasaksihan ng ilipat ng mga taga-barangay Matalang sa Bidsalid, Zamboanga del Sur ang bahay na ito. Pero hindi pa nakalalayo, unti-unting tumagilid ang bahay. Bahagya pang nakausad ang mga nagbubuhat hanggang sa tuluyan nang bumagsak ang bahay. Agad sinagip ang mga nadaganan. Kabilang sa mga nasugatan, ang kapitan ng barangay at iba pang mga kawani. Agad silang isunugod sa ospital. Maayos na ang kondisyon ng iba habang patuloy na ginagamot ang kapitan at isang barangay kagawad. Ayon sa isang opisyal ng barangay, humingi ng tulong sa paglilipat ang may-ari ng bahay. Gamito na ang yuta nga gitukuran sa maong balay, si moto nga ipabalin. Dul radyod ang balhinan unta. Tapos sa wala na namo nadam po nga pangitabo na gabog day ang maong balay. Tapos moto nakuan jud siya sir, wag jud siya natabang na pugno jud siya kay na tapos nabalik pag jud ang katong buntong bitaw. Oo. Unya sa mo check balik. Sinusubukan namin kunin ng pahayag ang may-ari ng bahay. Nagsagawa na rin ng investigasyon ng pulisya. Efren Mamak ng GMA Regional TV. Nakatutok 24 oras. Pinalagaan ni House Committee on Justice Chairperson Jervil Luistro ang pahayag ng company Vice President Sara Duterte na may double standard ang komite sa pagdinig ng impeachment complaint.
Ayon sa kampo ni Duterte, agad na isinantabi ng komite ang mga seryosong alegasyon laban sa Pangulo. Habang itinuring umano ng komite bilang katotohanan na ang mga alegasyon pa lamang laban sa bise. Sagot dyan ni Luistro, may malaki talagang pagkakaiba sa reklamo laban sa dalawang pinakamataas na leader ng bansa. Hindi anya nakitaan ng komite na nagkaroon ng personal na partisipasyon ng Pangulo sa mga isyu ng korupsyon na ipinupukol sa kanya. Hindi raw sapat ang pagpirma ng Pangulo sa General Appropriations Act dahil bahagi ito ng kanyang tungkulin. Samantalang si Duterte raw ang mismong nagsabi sa isang video na kung siya ay papatayin, may kinontrata na siyang pumatay sa Pangulo kay First Lady Lisa Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Nasa kote sa NAIA ang isang Malaysian national na may dalang kilo-kilo ng hinihinalang shabu. Nadiskubre sa bagahe ng pasahero humigit kumulang 15 kilo ng umano'y shabu na may street value na mahigit 102 million pesos. Hawak na ng pulisya ang suspect na nahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Patuloy ang investigasyon ng pulisya sa mga posibleng koneksyon ng suspect. Pinangangambahang maapektuhan sa anihan at magdulot ng taas presyo ng bigas ang naghihigpit na supply ng fertilizer o pataba bunsod ng giyera sa Middle East. Nakatutok si Darlene Kai. Masaya ang ilang magsasaka sa Santa Rosa, Nueva Ecija na nasa 26 to 27 pesos per kilo ang presyo ng palay ngayon. Pero baka raw bumaba ang presyo pagsapit ng anihan. Ang pagpapababa kasi ng farm gate price ng palay ay isa sa pwedeng gawin para di lalong sumipa ang presyo ng bigas ngayong apektado ang lahat ng mahal ng petrolyo. Doble dagok pa sa kanila kung ipapasa sa kanila ang dagdag gasto sa langis sa mga rice trader. Kapag nangyari yon, baka mapilitan daw silang tipirin ng fertilizer o pataba at iba pang gamot sa pagtatanim. Tulad ng mga inputs, pagka tinipid mo yung pasok sa bukid, baka naman tipirin din po tayo sa pag-ani, kaya dapat ibibigay din po natin kung ano yung sapat na pangangailangan ng palay natin at saka ng lupa natin. So ganun po talaga, sa may presyo na lang po talaga tayo babawi sa presyo sana. na lang po talaga. Problema pa ang mahigpit na supply ng fertilizer dahil sarado ang Strait of Hormuz na kontrolado ngayon ng Iran. Ayon sa Philippine Chamber of Agriculture and Food Incorporated, dapat paghandaan na ito lalo't inaangkat pa mula sa gitnang silangan ng 13% ng chemical shipment sa bansa, kabilang ang mga fertilizer. Ang China nag-anunsyo ring maghihigpit muna sa export nila ng fertilizer. Sabi naman ng Department of Agriculture, may 284 days na stock tayo, which is about 9.5 months. So medyo komportable yan kung naka-stockpile talaga sa atin kasi mahirap i-stock ka. Ang alam ko, yung fertilizer, mahirap matagal i-stock yan, nade-degrade din yan. Kapag nagmahal ang fertilizer dahil sa gipit na supply, baka magbawas ng pag-apply ng pataba ang mga farmer, bababa ang ating ani, bababa ang supply, tataas ang presyo sa mga consumer. sabi ng Agriculture Department, mamamahagi sila ng 50 million pesos na ayuda sa libu-libong magsasaka. 5,000 pesos ang matatanggap ng bawat magsasakang gumagamit ng mechanized equipment. Kwalipikado raw ang mahigit 7,000 magsasaka na nakalisa sa Registry System of Basic Sectors in Agriculture. Tiniyak naman ng National Food Authority o NFA na may sapat na supply ng bigas. Kayang pakainin ang buong Pilipinas ng 10 araw. Sa national buffer stock naman, meaning hindi lamang NFA, kundi pati yung pribadong sektor, pati yung mga ating mga household na may hawak na, tinatayang nasa more or less 55 hanggang 61 days to last ang ating supply. So wala po tayong dapat ipangamba. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Unti-unti na pong nararamdaman ang mainit na panahon sa ilang lugar sa bansa. Sa Coronadal City sa South Cotabato, halos matuyot na mga taniman ng mais dahil sa init ng panahon. Ayon sa mga magsasaka, halos 2 linggo na silang hindi nakararanas ng malakas sa ulan. At dahil dito, unti-unti nang natitigang ang lupa. Natutuyo at naging manipis na rin ang mga dahon ng mga pananim na mais. May ilang mahihinang pagulan pero anila, hindi ito sapat at halos tuyo na rin ang mga katabing kanal na pinagkukunan nila ng tubig. Kumakagat na rin ang mainit na panahon dito sa Metro Manila. Kaya may ilang residenteng dumayo pa sa Baseco Beach para maligo. Sa kabila yan ng dati ng pagbabawal ng mga otoridad sa pagligo doon dahil banta sa kalusugan ang maruming tubig ng Manila Bay. Anila mas tipid magtampisaw dito kaysa lumayo pa. Lalo ngayong mahal ang petrolyo at mga bilihin.
dami namin. Kaya dito na lang para makatipid. Kaysa pupunta ka pa ng malayo, dito na lang sa malapit. At saka dito ako nakatira dati. Huli ka kung paano ninakawan ang isang tricycle ng karga nitong gasolina. Makikita po ang isang rider na umaaligid sa tricycle na nakaparada sa harap ng kapilya sa Bulacan. Hanggang sa lumapit na siya mismo sa tricycle, bitbit ang isang puting container. Pagpasok sa loob, makikita na ang pangalikot niya rito. Pag alis, meron na lang gasolina ang bitbit niya. Ayon sa may-ari ng tricycle, saktong kaka-full tank lang niya dahil ginagamit niya ito para maghatid ng anak. Hindi na siya nagreklamo sa mga otoridad at pinost na lang ang video bilang babala sa mga posible pang maging biktima ng ganitong modus. Aprobado na ni Pangulong Marcos ang pagbabago ng school calendar mula sa 4 na grading period patungo sa 3 term. Ayon sa Presidential Communications Office, target na masimulang ipatupad yan sa academic year 2026 to 2027. Sa unang term, 54 na araw ang instructional days, habang 10 araw naman ang assessment period. Ang ikalawang term, mayroon pong 55 instructional days at 10 araw na assessment period. Sa ikatlong term, may 61 instructional days at 6 na araw na assessment period. Layon daw nitong maiwasan ang madalas na pagsuspindi ng klase bunsod ng mga kalamidad at mga national event na nagpapaigsi sa panahon ng pagpasok sa eskwela. At dahil may mababawas na isang grading cycle, inaasahang makabawas ito sa bigat ng trabaho ng mga guro at makatutulong sa kanilang professional development. Binigyang diin naman ng Pangulo na dapat mapanatili ang 180-day contact period sa pagitan ng mga guro at estudyante. Inatasan din niya ang Education Department na ihanda ang lahat ng maeskwelahan para sa full implementation. Sa mga nagbabalak mag-outing, maging mapagmatsyag po sa mga sasakyang pandagat na hindi otorisadong gamitin para sa recreational activities. Sa Calatagan, Batangas, lumubog ang isang bangkang pangisda na may sakay na mga magsuswimming. Ayon sa Philippine Coast Guard, posibleng pinasok ng tubig ang bangka matapos hampasin ng malalakas sa alon. Nanggaling sa bayan ng Balaya ng bangka at hinahatid ng mga sakay pa Calatagan para mag-swimming. Nailigtas naman ang isang dumaraang fishing boat at ng response team ang 32 sakay ng bangka. Naglabas ang PCG ng Enforcement Inspection Apprehension Report laban sa operator ng bangka dahil sa mga nakitang paglabag, kabilang ang iligal na paggamit ng sasakyang pandagat at pag-alis ng walang clearance mula sa Coast Guard. Apektado rin po ng mataas na presyo ng petrolyo ang gastos para sa pagdaraos ng kauna-unahang eleksyon ng Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao o BARM. Ang kay COMELEC Chairman George Garcia, dahil mas mahal ang petrolyo sa labas ng Metro Manila, posibleng tumaas ng hanggang 20% ang gastos sa logistics at hanggang 25% naman sa supply. Kailangan kasing ibiyahe sa dagat ang mga ballot machine at baterya nito papunta sa rehiyon para sa eleksyon sa Setyembre. At target din nilang maimprenta ang mga balota sa Hunyo hanggang Hulyo. Naging makulay ang Valley of Colors dahil sa pagdiriwang ng Strawberry Festival sa La Trinidad, Benguet. Highlight sa pagdiriwang ang parada ng 8 float na likha ng iba't ibang barangay. Gamit ang mga recyclable material tulad ng plastic bottles, ipinamalas sa mga taga La Trinidad ang pagiging malikhain at pagpapahalaga sa kanilang produktong pang-agrikultura. May mga mag-aaral ding nagtagisan ng husay sa pagsasayaw. Pumarada ang Drum and Lyre Band mula sa 5 paaralan. Muling namataan sa ilang bayan sa Marinduque ang Philippine deer matapos ang ilang dekada. Sa tala ng DNR Mimaropa, hindi bababa sa 10 Philippine deer ang nakita sa barangay Makulapnit sa bayan ng Santa Cruz. May nakita rin mga footprints sa bayan ng Buwak. Itinuturing na locally extinct na naturang usa matapos hindi mamataan sa loob ng mahabang panahon. Itinurn over naman sa DNR ang isang Cantor's giant Chinese soft-shell turtle na nahuli ng isang mangingisda sa Apayao. Pinangalanan ng pagong na si Malaya, na tunay ng Malaya matapos pakawalan sa Apayao River. Sa April 6, makatatanggap ng ayuda ang iba pang nasa transport sector ayon mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Habang wala pa yan, tiis-tiis muna ang iba pang motorista. Nakatutok si Mark Salazar.
Kapansin-pansing nag-uumpukan lang ang mga delivery rider at motorcycle taxi sa piling lugar gaya ng bus terminal na ito sa EDSA. Walang umiikot para makarami ng booking. Ngayon daw kasi bawat patak ng gasolina dapat nasusulit. Ngayon, nagpapul tank po ako ngayon ng 300. Kita ko pa lang po ngayon 300. Ano na, alas 12 na. Nung maliit pa yung gasolina, sa magdamag ko 2,000. Malinis na yun. Malinis na yun. Dati pag nagpapakarga ako rito ng 2 litro, 120, yung 2 litro ko sir, pumapalo yun ng 1,000 to 1,100 bago ulit ako magpakarga ulit ng 120. Ngayon yung 100 ko sir, 120, pumapalo na lang ng 600 eh. Napapasana all daw sila tuwing napapanood sa balita ang ayuda sa mga tricycle driver. Pero kung bibigyan nila kami, siguro sa 100%, 40% na tulong na rin yun, sir. Medyo malaki-laki na rin sa amin yun. Ayon sa DSWD, sa Huwebes at Biyernes ang simula ng 5,000 peso payout para sa mga delivery rider. Sa Sabado naman ang para sa mga motorcycle taxi. Ang ayuda sa probinsya matapos na ang Semana Santa. Ayon naman sa DA, ipinamamahagi na rin ang 5,000 peso ayuda sa krudo sa sektor na agrikultura. Una nang nabigyan ng ayuda ang mga mangingisda. Bagamat ang pamagat nito, krisis sa langis. Wala siyang anumang binanggit na salitang krisis. Aniya matapos ang payout sa tricycle drivers, magsisimula sa April 6 ang ayuda sa ibang transportation sector workers. Para sa ibang transportation sector workers na magsisimula sa April 6. Naintindihan natin ang sigaw ng mga nagpoprotesta na kababayan nating nasa sektor na ito. Pero gusto kong ulitin sa inyo, hindi kayo maiiwanan, hindi kayo pababayaan ng pamahalaan. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Huli camp sa Hagonoy, Bulacan ang disgrasya sa ilog na ikinamatay ng isang bata. Panay po ang kaway ng 2 bata para makalapit sa gilid ng ilog. At ang isa po sa kanila nakakapit sa konkretong dike. At habang napalayo ang isa at tuluyang lumubog. Patay ang grade 7 na lalaki na tumalon daw sa ilog para makuha ang laruan ng isa sa mga kabarkada na magbibigay rin ng pabuya kung sino ang makakakuha noon. Sinubukan pa siyang sagipin ng kabarkada pero tuluyan siyang nalunod. Spring Day has finally come sa much-awaited comeback concert ng K-pop superstars BTS. Kaya ang ARMY from all around the globe, full support sa OT7. Sina RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V at Jungkook na namiss raw ang kanilang fans. Thank you for joining us tonight. It's been a long journey, but now we're finally here! Mula sa loob hanggang sa labas ng concert venue, BTS made the whole city jump sa first ever performance nila ng kanilang bagong kanta mula sa kanilang comeback album na Arirang, tulad ng Body to Body. Everything was lit nang kantahin nila ang Faya, ang kanilang title track na Swim, pati ang kanilang iconic songs gaya ng Dynamite at Butter. Hindi syempre nawala ang love letter ng BTS sa ARMY. Well represented rin sa South Korea ang Pinoy ARMY. Sobrang saya ko. Sobrang saya kasi. Di pa yun na pa. Ang daming Pilipino rito. Sobrang saya na naging part ako ng historic event na to. It was very heartwarming. It's the comeback that we really want. Pati na rin si Kapuso ARMY Megan Young na na-meet din ng fellow ARMY na si American singer Becky G, naka-collab ni J-Hope sa Chicken Noodle Soup. No words. I need time to process this. It's insane. Dito sa Pilipinas, emosyonal ang fans sa comeback ng BTS na hindi lang daw basta pagbabalik, kundi tila isa ring global cultural reset. 4 na taon po talaga naming inantay ito. Sobrang saya po kasi nung nasa military service po sila, grabe talaga yung hagulgol namin lahat. Pero ngayon, bumalik sila ng kumpleto, doon pa lang po buo na kami. Sobrang happy
happy po. Like, hindi ko ma-explain yung nararamdaman ko. Like, gusto ko talaga umiyak. Yung reason bakit sila nagpa-perform is because for all the people as well who love them. Para sa marami, higit pa sa musika ang hatid ng BTS. Ito ay inspirasyon, comfort at connection. Sila yun, isa sa nagkano sa akin para sa depression ko. Isa sila sa parang comfort ko. Noong time may depression ako. Grabe po yung iyak ko. Grabe. Makita ko lang po sila. Grabe, para po nabuhay po ulit talaga ako. Ibang-iba. Sobrang healing. Para sa GMA Integrated News, Jamie Santos, nakatutok 24 oras. Pansamantalang papayagan ng Department of Energy ang paggamit sa mga produktong petrolyo na nasa Euro 2 classification na lower grade kaysa sa kasalukuyang ginagamit sa Pilipinas. Ayon sa DOE, ito ay para maprotektahan ang supply ng petrolyo ng bansa sa gitna ng pabago-bagong galaw ng global oil markets. Limitado lang din daw ang paggamit sa Euro 2 fuel sa mga sasakyan na ang model ay mula 2015 pababa. At traditional jeepney, kabilang din ang mga power plant, generator at mga sasakyan pandagat. Sa kabila nito, binigyan din ng DOE na pansamantala lang ito at mahigpit nila itong kokontrolin. Hindi rin daw dito papalitan ng Euro 4 fuel standards ng bansa. Para maiwasan ang maling paggamit nito, kailangan paghiwalayin ng mga oil industry participants sa kanilang Euro 2 at Euro 4 fuels. Dapat ay masabihan din nila ang DOE kung sakaling mag-o-offer sila ng Euro 2 fuels. At kailangan ay tukuyin nila ang mga gasolinahang magbebenta nito. Isang balyena ang napadpad sa dalampasigan ng Kalamansig, Sultan Kudarat. Namatay ito kalaunan matapos pagkaguluhan at sakyan pa ng mga tao. Nakatutok si Mav Gonzalez. Pinaligiran ng mga bangka at sinakyan pa ang balyenang ito na stranded sa isang beach sa Kalamansig, Sultan Kudarat. Ayon sa nagpost ng video na si Hazi Masukat, napadpad ang nanghihinang balyena sa Poral Beach kahapon ng umaga. Pero imbis na tulungan, dinagsa ito ng mga tao. Ang ilan, sumakay pa sa likod ng balyena habang pilit itong lumalangoy palayo dahilan para sumadsad ang tiyan nito sa mababaw na bahagi ng dagat. May 5 naman aniyang lalaki na sumubok itulak ang balyena papunta sa malalim na bahagi ng tubig. Lalong gumulo ang sitwasyon nang palibutan ng mga bangka ang balyena at tila ginawang atraksyon ng mga nakasakay. Sa investigasyon ng LGU, alas 6 ng umaga kahapon napadpad ang sperm whale sa public beach. Meron pong nakitang 3 balyena na doon sa public beach po namin dito. At yung isa po iniwan nila, parang hinatid nila, then iniwan yung isa. Unfortunately, yung mga tao po instead na mag-report sa authority, probably they were so amazed. Alas 9 ng umaga na nakarating ang mga otoridad nang may mag-report na ng insidente. Mabilis naman daw na-disperse ang mga tao, pero pahirapan ang pag-rescue sa balyena. Tapos po, yun, hindi po talaga sila naniniwala. So, dumami na rin po yung mga tao hanggang sa napalibutan na po yung balyena ng mga pump boat. But yung action talaga is medyo late na rin. Talagang ayaw gumalaw and it's so huge, almost 20 tons ang laki niya. So, inabot po siya ng low tide doon. So, we have to wait na naman na magkaroon ng high tide. Nung nagkaroon na ng high tide, medyo weak na siya. So, minove namin siya sa isang lugar na hindi na matao. At doon na po siya na parang talagang hindi na gumalaw. Alas 6 kagabi, namatay ang balyena. Nang suriin ng mga marine biologist, may maliliit umano itong sugat. It appears to be parang it was yung parang mga ng isda din, no? Kagat ng mga isda na maliliit. Mayroon mga gano'n na sumasadsad sa dalampasigan. Karamihan ay because they're not feeling well dahil may mga nakaing basura. Hindi po sana natin pinaglaruan yung balyena na na-stranded, pero sana umaksyon tayo ng mas mabilis at tumawag sa otoridad para matulungan ng tama yung balyena. Dapat, ang immediate reaction natin is compassion and mercy.
Kasi na-stranded yung hayop. Kahit na anong hayop pa yan, kung balyena yan na na-stranded sa beach or sawa na biglang tumatawid sa kalsada. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Tinutunto na po ng mga otoridad ang mga sumakay sa balyena at pinag-aaralan kung kakasuhan sila ng paglabag sa Animal Welfare Act at sa Wildlife Resources Conservation and Protection Act.